Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kung saan man kayong sulok ng mundo at bahagi ng Pilipinas, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa ating Munting Tinig channel. Kung bago kayo dito, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And please don't forget to click join if you want to join sa ating community. And syempre, don't forget also to hit the notification bell para lagi kayong updated every time na magkakaroon tayo ng mga updated videos and at the same time, updated live stream. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang pagmulat sa kamalayan at kaisipan ng mga Duterte supporter. Ngayon, nakikita na ninyo simulat sa pulpa kung anong klaseng mga tao ito at kung anong klaseng mga politiko itong mga hinayupak na ito. Record shows, video shows, narrative shows, hindi na po kailangan pang gumawa ng fake news para ipaalam sa inyo kung gaano kademonyo itong mga tao na mga sinusuportahan po ninyo at kung ano po ang kanilang dala sa ating bayan. Simula po kay Rodrigo Duterte, naghirap na po ang ating bayan. Naging bastos na po ang tingin ng ibang lahi sa ating mga Pilipino at umabot sa punto na hindi kayang ipagmalaki ng ating mga kababayan abroad na mayroon tayong Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang napaka walang kwentang polisiya. Dinaan niya tayo sa angas-angasan, tapang-tapangan, at dinaan niya tayo sa kabastusan. Kasi akala po ni Rodrigo Duterte, mabitag niya tayo sa ganyang klaseng mentality. Yung bagang niloloko, panlilin lang. Okay? At pinapasakay lang ang taong bayan. Hindi naman po ito kwento, mga Duterte supporter. Alam niyo yan. Ako, naging Duterte supporter din ako. Pero, namulat kami. Namulat ako sa kamalayan na kung gaano ka-demonyo at gaano kahayop itong former president. Dahil ako pro-life ako eh. Palagi kong sinasabi sa inyo yan. Pro-life ako. Nung dumating yung dilubyo sa ating bansa, wala din ako nakikitang magandang hakbang ng Duterte administration para ibsan ang kahirapan. Hindi nga marunong kung ano ang tinatawag na economic development. Right? And nagtalaga pa siya ng mga hindi karapat-dapat ilagay sa pwesto. Katulad ng isang Chinese nationals na ginawa niyang economic advisor, kaya naglipa na yung mga illegal operation ng Pogo. At malapit po ang kanyang mga anak sa mga Chinese na sangkot din po sa illegal na droga. Katulad lamang po kay Pulong Duterte na isiniwalat ni Senator Trillanes na membro po ng triad si Paulo Duterte at dumabot pa sa punto na pinaiimbestigahan. O, ayaw maniwala ng mga DDS na hindi maganda ang ugali ng mga tao na ito. Ngayon, may nagkalat ng mga videos. At hindi po ito bago ang kwento, no? Si Pulong Duterte ay walang performance sa Congress. Si Pulong Duterte sangkot sa illegal na droga panahon ng tatay niya kasama po ng asawa ni Sara Duterte na si Manscarpio Di Umano ayon po kay Senator Trillanes. Kaya nga sila po ay nakasuhan. Another one is that si Baste Duterte naging mayor ng Davao. At ang daming mga report, katulad po sabi ni Ramon Tulfo, na itong si Baste Duterte ay pumapasok sa kanyang opisina ng late at ng lasing. Kaya this is a wake-up call sa mga taga Davao na mga matitino. Hindi ko naman nilalahat ang mga taga Davao dahil meron naman tayong mga taga Davao na mga kaibigan, mga kakilala na nagsasabi na gusto na nilang tapusin ang pamamahala ng mga Duterte sa Davao dahil lumabi sila sa kapangyarihan. Katulad lang yan, mga kamunting tinig. Panahon ni Baste, ang daming mga adik sa Davao City Hall mismo. So paano may paliwanag ni Baste yan? Tapos ang kanilang mga battle cry, war on drugs. Ito pa, si Pulong Duterte, kumukuha ng mga kababaihan, nagagalit pa pag hindi maibigyan ng babae ang kanyang bodyguard. Kaya nireklamo siya ngayon
ng grave threats and at the same time, physical assault ng isang negosyante na kung saan nagsusupply sa kanila ng mga babae. Now, ito mga kamunting tinig, hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento-kwento lang. Ito po ay base sa CCTV camera at sa affidavit na isinumite sa CIDG ng biktima. So mga kamunting tinig, ito yung patunay na mamaya isa-isahin natin. Ito namang si Sara Duterte. Ano ang ginawa ni Sara Duterte? Siya ay naging pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Meron bang magandang naidudulot at may magandang performance si Sara Duterte para ipagmalaki ninyo mga DDS? Ang inyo, awa lang ang pinapairal ninyo sa mga Duterte. Naaawa kayo dahil hindi nyo akalain na napakataas ng tugatog ng tagumpay sa politika, narating ng pamilya na ito, bigla silang bumagsak. Hindi dahil sa kagagawan ng iba, hindi dahil sa kagagawan ng gobyerno, kundi dahil sa kanilang kagagawan. Lumabis sila sa kanyang kapangyarihan. Hindi nila naalintana na ang tao sa Pilipinas ay nag-o-observe. Even though international community, tinitingnan kung ano ang ugali ng isang public servant. Tinitingnan ang ugali ng isang Duterte na minsan ang hinangaan ng sambayan ng Pilipino. Aminado tayo dyan. Halos na baliw-baliw tayo dyan sa kakasuporta sa mga Duterte. Kahit na ako, option ko lang po yan. Si Sara Duterte, hindi ko naman binuto yan kung hindi po dahil kay PBBM. Pero dahil po siyempre sa ako po ay may tiwala sa mahal na presidente, ganun din ang ibigay na tiwala ko sa Vice President na kanyang pinili last 2022 election. Pero ganun pa man, ang tatay ni Sara Duterte against na kay PBBM. Ang dami niyang ipinapakalat na mga kasinungalingan na si PBBM ay sangkot sa droga, si PBBM ay adik, si PBBM ay bangag, hanggang sa umabot pa sa punto na nagpa-drug test na ang ating mahal na presidente 2 beses. Pero sinang-ayunan ito ng lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Kasama na po dyan si Vic Rodriguez na nag-ipresenta sa media ng drug test result ng ating mahal na presidente. Pero ano ang nangyari ngayon? Pinapakalat nila na addict, na nag-hit-hit ng powdery substance sa video ang ating mahal na Pangulo. So, galing po din yan sa kampo ng mga Duterte at inamin mismo yan ni Claire Eden Contreras nang may pakana ng ganyang klase ay walang iba kundi ang mga Duterte. So mga kamunting tinig, si Sara Duterte ngayon, panahon ng eleksyon, nag-iendorso ng mga kandidato na hindi man lang idinidiscuss sa publiko kung ano ang plataforma de gobyerno. Mga Duterte diehard supporters, I want you to wake up. I want you to analyze. Anong klaseng mga tao itong sinusuportahan ninyo? Ako sinusuportahan ko din yan. Sila sinusuportahan ko din yan noon. Pero bakit namulat kami sa katotohanan? Ang dami pong mga politikong mga matitino at syempre unang-una, suportahan natin ang gobyerno. Ano ang kabaliwan na ginagawa ni Sara? Umiikot siya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sumasampa siya sa entablado upang hindi magpalaganap ng plataforma de gobyerno ng kandidato na kanilang sinusuportahan, kundi andoon yung paninira personal sa mga congressmen na nagperma upang siya ay i-impeach. Sara Duterte, hindi mo pwedeng diktahan ng taong bayan. Ngayon, kung may kalagot ka, may kainis ka o galit ka sa mga nagperma ng mga congressman, ang eleksyon ay hindi po pamamaraan para sirain mo sila personal. Harapin mo ang impeachment trial. Harapin mo ang proseso upang ikaw ay mapatalsik o hindi mapatalsik sa pwesto kung ikaw ay inosente sa mga ibinibintang sa'yo. That's your opportunity to defend yourself. Pero yung sasampa ka sa entablado, gagamit ka ng mangga, gagamit ka ng apple, ngayon gumamit na naman siya ng saging. So, mga ka-DDS, mga Duterte supporters, kasi tawagin ko kayo mga ka-DDS dahil dati rin akong nagsuporta sa mga Duterte. Okay? Duterte supporter din ako, pero hindi lang ako diehard. Okay? Hindi lang ako diehard. Kasi isa lang ang political clan na naging loyal ako, and that is what we called Marcos. Wala sila o nandyan sila sa politika. Loyal ako. Pero hindi ko araw-araw ipaalam sa taong bayan na ako po ay loyalista. Dahil ang aking punto de vista dito, ako po
ay lumabas sa social media para ipagtanggol ang first couple sa kasinungalingan ni Maharlika at kung ano-ano na lang na walang kwentang accusation. Ngayon, if you are going to evaluate, tingnan mo si Kitty, bumibira sa gobyerno, hindi alam kung ano yung ginagawa. Darating ang araw, si Kitty na ngayon ang patatakbuhin nilang presidente ng kampo ng mga Duterte. Dahil pinapasa-juice nila eh. Kayo po kasi mga DDS ang nagkondisyon sa utak ng mga Duterte that they are untouchables. Gagawin na kayong human shield, wala pa rin sa inyo. Naniwala kayo kay Pulong Duterte na i-raid ang kanilang mga bahay, tapos iniimbisigahan sila, hinaharas. Yun pala, may grave threats at the same time. Mayroon pong physical assault na nangyari. Suportahan ninyo si Pulong Duterte dahil congressman ninyo sa 1st District ng Davao. So, ibig sabihin, baliwala sa inyo yung muntik niya ng saksakin, nang gigigil siya sa tao doon sa loob ng resto bar. Mga DDS, wake up. Hindi pa uli ang lahat. Simula po kay Rodrigo Duterte, kay Baste, kay Pulong Duterte, at saka kay Sara Duterte, ano po ang mga nangyayari? Nanggugulo sila sa gobyerno. Sarili nilang buhay, ginugulo nila sa kanilang mga kawalang hiyaan. Tingnan mo si Baste kung gaano kawalang hiya. Kaya nga po inireklamo siya ng grave threats at physical injury. Ang tanong, buhay pa kaya yung tao na yun? Yes, buhay pa. Kasi nga po, nakapagreklamo pa sa CIDG. Kaya nga, sa video ko at sa mga kumakalat ng mga affidavit, 4 pala na pahina ng affidavit ang inisinumite ni Mr. Mariano na nagdadala ng mga babae sa kaibigan po ni Pulong na si Christian Tan. At every time na magdadala ng babae, itong businessman na ito, andyan si Pulong Duterte. At nag-supply din ng kababaihan kay Pulong Duterte at nagalit nung hindi nabigyan ng babae ang isa niyang security guard. Galanti pala magbayad sa mga babae itong si Pulong. Kaya mga kamunting tinig, gusto ko ulitin, si Rodrigo Duterte may psychological problem. Okay, obsessed magpatay ng tao. Based po sa mga lumalabas sa investigation. Dahil self-confessed killer siya. Sinabi niya, okay, pag hindi mo anuhin yan, ako ang mag-aano niyan. Klaro po yan. Naging mayabang si Rodrigo Duterte sa hearing. Here comes Pulong Duterte, challenge ni Senator Trillanes. Magubad ka, ipakita mo yung tato mo. Pero hindi ginawa ni Pulong. Nagtapang-tapangan. Okay? Ngayon, ano ang alam ninyo na kayang gawin ni Pulong Duterte? Pag ordinaryo ka, businessman na nga yun ha. Businessman na nga yun. Kakalaking tao ngayon. Ang mga bodyguard ni Pulong, hindi ko alam kung military ba yon o Philippine National Police ba yon. Bakit nakatingin lang po sa kanya? Walang ginawa. Akbang saksakin ng tagiliran. Yung dulo ng kutsilyo nasa kabila. Yung puno ng kutsilyo, yun ang sinasaksak sa kilid. Tinatakot, pinagbabantaang patayin. Mga kamunting tinig, DDS, evaluate that. Excuse lang ba yan? Sabi ng ibang mga DDS, paano kasi? Baka may kasalanan yun. Kaya, ibig sabihin, kahit may kasalanan yun, ganunin mo sa public. Ganunitan mo sa public, tapos ipapatay pa yung CCTV camera. Ganun sila manakot, magbanta. Si Baste, tingnan mo ang mga salita ni Baste Duterte. Tingnan mo ang mga pananalita ni Sara Duterte. Mga warrior, mga warsyak. Malayong-malayo sa mga anak ng ating mahal na presidente na tinatawag ninyong adik, na tinatawag ninyong bangag. Kaya mga Duterte supporters, kayo na po ang humusga na sa inyong mga kamay ang pagbabago ng inyong mentalidad. Mga taga-Davao, Davaoenos, kaya nga yung observation ni Ramon Tulfo, akmang-akma sa karakter ng mga Duterte. Pabalikin nyo pa ba yan sila sa Philippine politics? Mga taga-Davao, hanggang kailan kayo mamuhay sa takot? Mga taga-Davao, hanggang kailan kayo
mababaliw sa kakasuporta sa mga Duterte na nagdudulot ng takot sa inyo. Congressman pa yan at data, congressman pa yan. Ganon sila kabilib sa apelyido nila. At ganon sila kabilib sa mga posisyon nila. Ganon sila kabilib sa tiwala na mga naniniwala sa kanila. So kayo ngayon, mga Duterte Dayhad supporters, it's up to you. I am just simply laying the predicate in order for you really to understand if you're going to continue your support to Duterte's or not. Especially, of course, Sara Duterte. Walang matinong plataforma de gobyerno ang pag-akyat ni Sara Duterte sa entablado, gulo, paninira, pang-aaway, iskandalo ang kanyang dala. So local politicians, bakit pumapayag kayo na ganyan ang klaseng taong sasampa sa entablado ninyo? After election, lalayasan kayo niyan. Dahil si Sara ay hindi po taga-inyo. Si Sara hindi taga Bacolod, si Sara hindi taga Cebu, si Sara hindi taga Manila, si Sara ay taga Davao. Matapos siraan ni Sara Duterte ang kababayan po ninyo dyan, dahil nagperma ang mga congressman ninyo na minsan na ninyong napakinabangan, nagperma laban sa kanya sa impeachment na tinitingnan po ang documentary evidence, tinitingnan po ang validity, ang credibility, and at the same time, ang substance ng impeachment complaint. That's the reason why they affect their signature. Bakit nagagalit si Sara Duterte sa mga congressman na yan? Ano ang dahilan? Tapos sasabihin niya, in a local political sortie. So, kayo na po ang bahala. Evaluate kung anong klaseng tao si Digong, ang daming pinatay sa panahon ng administration niya na hindi po nabigyan ng hustisya, including yung mga minor de edad na nadamay lamang sa dirty war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Si Pulong sangkot sa drug activities together with the husband of the Vice President Sara Duterte, according to the investigation. Si Baste Duterte, pumapasok ng lasing, di umano ayon kay Ramon Tulfo, at ito pa, nakalusot ang mga adik, naging empleyado pa ng City Hall. At sa panahon ni Baste Duterte as a mayor, ang daming mga drugs ang nasawata sa Davao. Here comes Sara Duterte, napakawalang kwentang Vice President. Not for the Filipino people, but for her political survival. Baliw, may saltik, okay, may tantrum, sabi po ng ating mga kababayan. Rodrigo Duterte, isa sa mga itinuturing na dakilang matandang hukluban. Mga kamunting tinig, Duterte Dayhad supporters, this is just a wake-up call sa inyo. Hanggang kailan kayo magpakatanga? Hanggang kailan kayo magpakabobo? Hanggang kailan kayo magpaaalipin sa mga Duterte? Yan lang po ang aking tanong. Kung bago kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated bawat upload ko ng mga videos and live stream. Salamat at gaya ng aking sinasabi, mabuhay tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.